mismo ng DILG at kanila po nga nilinaw, ito po nga Department of the Interior and Local Government na malabong mangyari sa Pilipinas ang mga marahasa na kilos protesta na naganap kamakailan dyan mismo sa Nepal. Paano rin po dyan po sa may France and paano rin po dyan po sa may Indonesia dahil ayon po dito sa pong departamento kay Secretary Remulla na may sapat na mekanismo sa bansa upang mapanatili ang kaayusan at mapayapang paglalabasa ng saloobin ng mga mamamayan. Pero mga kabombo, alam po ba ninyo na iba't iba pong mga grupo na kasi ang siya naman po nga naglulunsad ng isa naman po nga kilos protesta, panawagan na para po magbigay po ng saloobin at ipakita na ang kapangyarihan ay nasa mamamayan at hindi mismo sa mga politiko. In particular po sa mga corrupt na mga politiko. Yes mga kabombo, sino po ba ang hindi po mabibisit? Sino po ba ang hindi po maasara sa ganito po nga uri po ng mga nangyayari po nga korupsyon? Yung po nga bungkos ng mga pera, libo-libo, tumpok-tumpok. Kung titignan po natin, yan po ay nasa 500 million na eh. Diba? 500 million of pesos andun mismo sa may lamesa. Nako, sabi nga nila, ng mga kababayan po natin, ng mga netizens, kahit isang bungkos lang, okay na. Gaganda na aking buhay. Pero ito nilulustay po sa casino ng mga BGC boys. And syempre, hindi po tayo maniniwala na silang po nakikinabang po dyan. Di ba? May mga corrupt na politiko po dyan na hindi po mabanggit-banggit. Anong kinakatakutan po nila mga kabombo? Kaya nga, right now, sa di po mga kababayan, tayo po ay nananawagan na magkaroon lamang po ng isa po nga kilos protesta sa mapayapang paraan. Kung ating pong matatandaan na way back People Power Revolution, tayo po ay nakilala dahil po sa isa pong mapayapang kilos protesta na patalsik sa diktatorya nito nga po si dating Pangulong Ferdinand Edralina Marcos Sr. Mga kabombo, nakikita po natin ito po ating bansa na di ba? Galit na galit na. Naghihirap na. Dahil po dito sa korupsyon na nangyayari. Tayo po ba ay hindi po magsalita? Of course not. Tayo po ba ay ipagwawalang bahala lang po ito? Of course not. Tayo po ay mag-speak up. Pero sa mapayapang paraan. Okay? Huwag naman po natin gamitin ito naman po isyong ito para naman po sa dalawang pangalan sa ating pong bansa with the Marcos at sa mga Duterte. At ito ngayon ang ginagamit po ng mga di umano na mga Duterte para po mapatalsika ang administrasyon po na ito. Huwag naman po sana. Sa atin mga kabombo, sapat po sa atin na tayo magkilos protesta dahil yan naman po ay ating pong karapatan. Yan po ang atin naman po nasa konstitusyon na tayo, na tayo ay patuloy na nanawagan po sa isang mapayapa na paglalahad ng atin naman po sa loobin na mapayapa pagbibigay ng mga panawagan sa ating pong gobyerno. Pero huwag sana po, walang makaliwang grupo po dyan na siya naman po magpasimuno po ng kaguluhan. Ayaw po natin mangyari yung kaguluhan po sa Nepal. Yes, tama. Naging successful po sila sa pagpapatalsik sa po Prime Minister. Pagsira sa mga bahay po ng mga politiko. Pero in reality, mga kabombo, sino po ba ang magiging maapektuhan po niyan? Tayo din po. Ang ating ekonomiya ay maapektuhan. Baka mas talo pong maghihirap. Yung daloy po ng mga supply po ng mga pagkain, may hirapan po tayo. Dahil wala pong pagkain, magmamahal. Ito naman pong mga bilihin. Ganyan po mangyari. So, huwag po tayong padadala po sa mga marahas na kilos protesta. Di ba? Huwag po tayong patungo po dyan, kundi, okay, nandito po tayo. Di ba? Nandito po sa bansa Pilipinas, nasa demokrasya po tayo, sabihin po natin ang ating pong galit po sa mga corrupt na mga politiko at sa ating pong gobyerno mismo.